ang ating life ay dapat nagtatanong tayo, what are you going to build your life around? What are you going to build your life around? As we build our lives day after day, ano ang nakasurround sa atin? Sa Bible may makikita tayo that whatever is the center of our lives, that's what we worship. Whatever the center of your life is, that's what you worship. Kung sino ang sentro ng buhay mo, yan ang sinasamba mo. Mga kapatid, si King Asa ay may sinabi doon sa First or Second Chronicles chapter 14 verse 4, at kung pwede samahan niyo ako na basahin natin itong Second Chronicles chapter 14 verse 4, the message translation ng Bible. Ready, go. King Asa told the people of Judah to center their lives in God. Ito si King Asa ay sa Jerusalem siya nakabase nung time na yon, dahil yan ang pinakasentro ng yung Judean kingdom, ang Jerusalem. At si King Asa ay godly na king. At ang lahat ay kaniyang pinagsabihan. Dapat ang sentro ng buhay niyo ay ang Diyos. Dahil kung sino ang sentro ng ating buhay, yan ang ating sinasamba. Yung iba, pag ang sentro ng buhay ay ang kanilang babaeng minamahal, kaya sa Pilipinas may kanta noon na sinasamba kita. Kasi ang sentro ng buhay niya ay yung babae. Mga kapatid, mahirap yon. Dahil ang babae ay mahina din. May limitasyon. Yung iba namang babae, ang sentro ng buhay ay lalaki. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin. Parang kilala yun. Ano? Pero mga kapatid, pag yan ang sentro ng buhay, mahina, kawawa. Kasi may limitasyon. Ang sentro, sabi ni King Asa, ng buhay ng bawat isa dapat ay si God lang. Kahit sa kanya na ang pangalan pa lang pwede nang umasa, kasi King Asa, ay hindi siya nagpapaasa. Sabi niya, kay God lang. Huwag umasa sa akin. Huwag umasa kanino. Kay Lord lang umasa. Sentro ng buhay. Yan yung number one question ng life. Question of worship. Dahil kung sino ang sentro ng ating life, yan ang ating worship. Kung ang sentro ng ating life, ang ating family, I'm doing this for my family. It's all about my family. Yan ang sentro ng life mo. Mga kapatid, yan ang ating worship. Medyo delikado. Dahil ang family ay passing lang. Hindi hanggang eternity ang family. May hangganan. Pag kinuha na ni Lord, wala na. Pero si God, pag siyang sentro ng ating buhay, eternal. Kaya nga, ang binasa natin kanina sa Psalm 33 verse 11, His plans endure forever, His purposes last eternally. Kaya pag ang sentro ng ating buhay si God, ang eternity kaya nating abutin at pasukin.